Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Good to be back! Praise the Lord! Maraming salamat sa Panginoon sa isang muling pagkakataong makapagbahagi ng kanyang salita dito po sa lugar na kung saan ang presensya niya ay nananahan sa kanyang programang Araw-Araw na Pagpapala. At hayaan niyo po, mga minamahal, na tayo muna'y dumulog sa panalangin sa sandaling ito. Aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng daan, Panginoon, upang kami ay patuloy mo pang mapalakas, Panginoon, mapasigla, at gayon din, Panginoon, na patuloy na mas makilala ka pa namin ng lubusan sa mas malalim na paraan. At ito nga po ay sa pagbubulay-bulay ng inyong salita. Kaya't pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang bawat isa sa aming mga minamahal na tagapakinig at taga-subaybay ng programang ito. Hayaan niyo po, Panginoon, mabuksan, Panginoon, ang pintuan, ang durungawan, Lord, ang bintana ng langit, Panginoon, para mapagpala kami ng iyong mga espiritual na kaloob at pagpapala sa sandaling ito o sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. Yes, praise God. Sabi nga daw po, buwan po ng Pebrero, and love is in the air, sabi nga po, no? Pero sa atin po, na mga nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating mahal na Diyos, ay tunay nga pong talagang tayo yung nakakaunawa kung anong tunay na kahulugan ng pag-ibig. At sabi nga po sa Biblia na ang Diyos ay ang pag-ibig. Yes, God is love. Kaya nga po, kung merong pagpapaigi ng ating mga buhay at lalong-lalo na ng ating puso po, upang ito'y magmahal ng naayon, nararapat at tama sa paningin ng Diyos, ay walang iba kundi ang ating Panginoon na lumikha sa atin. Kaya nga po, itong episode na ito, nais ko pong i-share sa inyo ang bagay na ito na aking pinamagatang strong heart. Opo, kailangan po natin ng malakas na puso, ano po, sa mga panahon na ito. Ang dami po nating naririnig na mga nakakalungkot na balita, o minsan tayo na rin po, no, sa ating mga personal na buhay ay humaharap sa iba't ibang pagsubok at iba-ibang mga issues ng buhay. Kaya nga po, nangusap sa akin ng Panginoon na ibahagi ko po ang kanyang salita sa aklat po ng Roma, Kabanatang 5, Talatang 5. Sabi po dito, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yan nga po, no, sinasabi po ng salita ng Panginoon, dahil po sa kanyang biyaya, no, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang Diyos ang kumikilos sa ating mga buhay upang tayo'y makalakad sa katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay magagawa natin sa tulong at biyaya niya. Kaya nga po may salitang binigay si Apostol Pablo sa aklat po ng Pilipos, no, Kabanatang 2, talatang 13. Apoy namangha po dito. Ganito pala kumilos ang Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi po dito sa verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong nasain at isagawa ang kanyang kalooban. So, ang Panginoon pala, no, siya po yung nagbibigay sa atin ng kakayahan, pagnanais, pinalalakas niya tayo upang sa gayon magawa natin yung kanyang mabuting kalooban. So, ganyan po katapat ang Diyos sa atin. Ano po? Kaya nga po, ang nagiging problema lang, nakita ko rin po, no, sa aking sarili dati, kasi po nung ako po'y nakakilala sa Panginoon, ay gusto ko naman po talagang sundin ang kanyang kalooban. No, kaya lang minsan dumarating sa punto na kapag naiisip ko, Lord, hindi ko na kaya. Ay umaatras na ako at umaayaw. No, yung pala, yung mga ganong pangyayari pala sa ating buhay ay minsan nagpapatungkol ito sa ating mindset, no po, sa ating pag-iisip. Pag ganito po yung mindset po natin, hindi daw po talaga tayo makakausad doon sa ninanais ng Diyos na hangganan at pakamit natin yung mga tagumpay, kasama na ang kanyang mga pangako. Kaya nga, yung iba nagba-back out na, kasi subukan ko lang testingin ko lang, Lord, kung kaya ko,
gagawin ko. Pero kung hindi, ay siguro atras na ako. Pero hindi po gano'n ang Panginoon na tumawag sa atin. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kakayahan, no, para matapos po natin. Ang nais ng Panginoon, maging finisher tayo. Completion yung nais ng Panginoon na magawa natin para sa Kanya. Kaya nga, kinakailangan nga po, doon ko po nakita, Lord, kailangan ko pala ng isang committed and a strong heart. Kailangan ko yung pusong may commitment para sa inyo, Panginoon. Dahil alam niyo po, bilang mga mananampalataya, ang commitment po natin ay hindi pansamantala lamang. Ano po, hindi yung hanggang sa kaya lang nating gawin. Ang commitment po natin is a long-term commitment. Even a lifetime. Ano po? Pag tayo po sumunod sa Panginoon, buhay na natin ito. Sabi nga po nung kanta, buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sayo'y sumamba. Kaya yun po, dapat yun ang nais ng Diyos na maging commitment natin sa Kanya at dito natin masasaksihan ang Diyos talaga ang magpapalakas ng ating puso. At dahil dyan, okay, ang confidence po natin o yung tiwala kasi natin at lakas ng loob ay dapat hindi nagmumula sa ating sarili. Dapat nagtitiwala tayo sa Diyos na kayang paging ganapin ang anumang mga bagay na ipinangako, sinabi niya sa atin na dapat nating tuparin. No, hindi po ayon sa kakayahan natin. No, kahit anong titulo pa ang hawak natin, ang Diyos kasi ang nagpe-perfect sa lahat ng kanyang mga plano para sa atin. Kaya patuloy po tayong lumapit sa Kanya. Okay? Kaya nga may mga tao daw, sabi, hindi nila alam, Lord, ilang taon ba ako maglilingkod sa iyo? 10 years, 20 years, 30 years? Nakakatuwa po, no? Ang atin pong gawain, ito pong JCSGO ay nasa ika-43 pagdiriwang na po, no? At itong taong ito, madaragdagan na naman. Pero nakita po natin, nagpapatuloy ng malakas ang gawain. At ako po'y talagang nakaka-overwhelm po talaga na po yung kabutihan ng Diyos. Dahil ako po'y tinawag niya rin sa gawain na katulad nito. Kaya salamat sa Panginoon. Dapat long term. Lord, hindi po ako papaawat sa anumang mga pinagdaraanan ko. No, wala pong resignation sa kaharian ng Diyos. Dahil ang tumawag sa ating Panginoon ay talagang mula sa simula. Sabi nga niya, anumang sinimulan ko sa inyo, ay tapat akong gaganapin ito hanggang sa aking pagbabalik. Okay, praise the God. Kaya kailangan sumunod tayo sa Panginoon. Ano po? Kailangan pakinggan natin ang kanyang tinig dahil alam niyo po, minsan talagang mahirap isurrender ang mga bagay sa buhay natin, lalo na ang buhay natin ay minsan nahahatak pa rin ng sanlibutan ito. Pero para dalhin tayo ng Panginoon sa deeper level of surrender. No po? May mga bagay na ngayon ito lang na isusurrender mo sa mga darating na araw. Lahat ng sinasabi ng Panginoon, no po, na ayaw niya na sa buhay natin, isa-isa ito kapag sinusurrender natin. Aalisin to lahat ng Panginoon. Papalitan niya ng kapuspusan ng kanyang kalwalhatian. At dahil dyan, makikita po natin, ang buhay natin talaga ay may kaayusan na at pinabubuti ng Diyos araw-araw. So yan po, ang napakagandang pangako. No? Kaya nga, minsan ang iba sa atin, iisip, Lord, kaya ko pa ba? Kaya ko pa bang magpatuloy? Lord, talagang sukol na ako sa schedule ko, sa pangangailangan. Lord, alam niyo po, marami akong kailangan. Yung iba, hindi alam kung malalagpasan pa ba nila yung itong araw na kanilang kinakaharap or maybe, Lord, linggong ito, tatagal pa ba ako? Lord, eto na naman, marami na naman akong obligasyon na dapat harapin, dapat bayaran. Lord, kaya ko pa ba ito? Kaya, kapatid. Dahil ang Panginoon nating Diyos ay talagang nagmamalasakit sa atin. At gayon na lamang tayo kamahal na ipinagkaloob niya yung pinaka-the best niya para sa atin. At sabi nga ng Romans, at hindi ko po nakakalimutan, kung naibigay niya ang kanyang bugtong na anak, hindi kaya niya maibibigay ang lahat ng mga bagay kasama ang kanyang bugtong na anak. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya nga, kung meron po tayong committed heart, dapat pag lumalago na rin tayo, nandun na rin yung ating commitment to discipleship. Dapat po talaga na pag tayo naging bahagi ng simbahan, hinahangad na natin sa ating puso na, Lord, alagaan mo ako. Alagaan mo ang pananampalataya ko. Tulungan mo akong makahakbang. Lord, kung gagamit ka ng mga tao, na mga leaders para sa akin, Lord, buong puso ko silang tatanggapin at ako'y susunod sa kanila
dahil yun ay kalooban mo. Okay? Kaya kailangan tumutugon tayo sa panawagan ng Panginoon. Okay? At lagi may mga pag tayo po yung mga Kristiyano na kasi may mga duties na tayo na dapat nating sundin. Okay? Yung layunin ng Diyos, yun na po ang priority natin. At hindi nga daw po first priority, kundi siya dapat yung priority natin. Purihin ng Panginoon. Kaya nga po kasi, ito rin naman yung nais pong linawin sa atin ng salita ng Diyos. Hindi po tayo nagsisipag o ginagawa natin ang lahat para bilhin ang ating kaligtasan. Hindi po. No po, tayo po'y diligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-aari, ng kanyang buhay at hindi natin to binayaran. Kaya lang, tayo po ay naglilingkod sa kanya bilang pagbabalik, pagtatanaw ng utang na loob at pagpapasalamat sa kanyang ginawa sa ating mga buhay. Okay? Kaya dapat pagkatiwala natin ang ating buhay sa proseso ng Panginoon para lumakas talaga ang puso natin. Hindi tayo mayayanig dahil ang kahariang pinaglagyan sa atin ng Panginoon ay isang kahariang hindi nayayanig. Kaya yan po ang aking laging naalala. Kasi minsan dinadalaw rin tayo ng tukso, dinadalaw tayo ng kasalanan, dinadalaw tayo ng mga bagay na sirain tayo, maperwisyo, mapahamak tayo. Pero alam niyo po, pag ang puso natin ay committed sa Panginoon at tayo po'y nagpapaalaga sa Kanya, po, talagang hindi sila makakalapit sa proteksyon, bakod ng proteksyon na nilalagay sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya nga po, marami tayong gustong mabago sa ating mga sarili. But it's not by our willpower, no? Hindi yung kakayahan po natin kasi wala po talaga tayong kaya, wala tayong magagawa kung hindi po natin kasama ang ating Panginoon. Kaya ang kinakailangan, right mindset. Yung tamang pag-iisip na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, dahil kapag meron kang tamang mindset o right mindset, kahit anong trahedya pa ang dumating sa iyong buhay, ay magpapatuloy ka. Kahit anong sirkumstansya, anong sitwasyon, na po, makikita po nating tapat ang ating Panginoon na aakayin tayong matawid ang lahat ng mga sitwasyon na iyan dahil pangako po niya yan. Okay? So, yun po. Hindi po natin hihigitan ang anumang plano ng Diyos sa ating buhay. Lagi tayong sumusuko, lagi tayong tumatawag sa Kanya, na siya lang po talaga naman ang siyang tanging makakatulong sa bawat isa sa atin. Praise the Lord! Kaya nga, kapag meron tayong right thinking or right mindset, okay, kahit anong dumarating sa ating kaisipan, masasabi natin, kaya ko yan! Amen? Kaya ko yan, magagawa ko yan. Dahil kasama natin ang Diyos. Tutulungan tayo ng banal na espiritu na ibinuhos sa ating puso. Sabi po kanina sa talatang binasa sa atin. Kaya't walang manlulupaypay, walang mag-give up, okay? Walang magbabackslide, walang magbabalik sa dati niyang pagkatao, sa dati niyang mga bisyo, sa kanyang mga old mindset. Hindi na po tayo babalik doon. Nagpapatuloy na tayo ngayon dahil pinalakas na ng Diyos ang ating mga puso at patuloy tayong susunod sa Kanya. Isa na lamang po, bago po ako magtapos, kapag dumaraan man tayo sa mga ganitong pagsubok at hamon ng buhay, kung ano man dumarating sa atin, isang bagay lamang po ang nais ng Panginoon. Do the next thing. Amen? Kung tayo po ay tingin natin na sukol na tayo, huwag tayong aatras. Patuloy pa rin tayong humakbang. Hiligin natin ang biyaya ng Diyos na napakalakas upang matawid pa rin natin ang anumang mga bagay na ito na nais na maglayo sa atin mula sa Kanya. Okay? So, pag may mga pagsubok, okay, kung may mga trahedya naman yung dumating na yan, kung meron kang question, magtanong ka. Nais naman ng Panginoon marinig. Pero magpatuloy ka pa rin. Ano mang hirap ang pinagdaraanan natin, do the next thing. At alam ko po, ang Diyos ay nandyan because He is our refuge and our strength and a very present help in times of trouble. Kaya yun po, pinalakas ng Panginoon ating puso. Kaya angkinin na po natin ito ng may ganap o lubos na pananampalataya. Tayo po'y manalangin sa Panginoon, dakilang Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito na Lord, hinahatid mo, Panginoon, ang iyong mensahe upang sa gayon, Lord, ay mapalakas mo ang bawat isa sa amin, lalo na ang aming pusong espiritual na tumatanggap ng mga araw-araw na mga pangyayari sa buhay nito. Salamat po, Panginoon, dahil Lord, walang bagay ang anuman ang
makakapagpa-santabi sa amin, Lord, sa takbuhan na patungo sa tagumpay. Dahil, Lord, sa labanang ito, sa iyo nga po, Panginoon, ang kinakaharap naming digmaan at kami ang pagtatagumpay. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo, Panginoon, na ibinubuhos mo ngayon sa bawat tahanan, sa bawat buhay ng inyong mga tagapakinig, O God. At alam po namin at lahat po kami magiging overcomer, Panginoon, sa lahat ng mga kinakaharap namin, Panginoon, maging sa araw na ito, hanggang sa darating na panahon, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa sa amin, sa pangalan ng Panginoon Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. God bless po sa inyong lahat and shalom!